Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, tagilid na. Impeachment dismiss na. Lahat nagulat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin ito. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, President Bongbong Marcos Jr. declares third week of May yearly as Open Government Week. Yan mga kababayan, no? President Marcos has declared the third week of May every year as the Open Government Week. Marcos made the declaration through proclamation number 916 on May 29 in order to promote transparent, participatory, inclusive, and accountable government. Teka lang. Teka lang. Ito ba ay ano lang? Every May lang, every third week of May, magiging transparent, at accountable, participatory, inclusive ang gobyerno, mga kababayan. Di ba dapat every day in your life, no, as a government employees, government officials, every day in your life, you should be or you must be transparent, participatory, inclusive, and accountable governance, di ba? You have the accountable governance. Pero bakit nag-declare lang kayo ng Open Government Week every week ng every third week ng May? Ibig bang sabihin nito, ito nag-a-assume lang tayo na sa third week lang ng May, sila hindi gagawa ng kalokohan. Kasi yun lang yung pinili nyo di ba? Instead, na-encourage nyo, Mr. President, instead po na-encourage ninyo itong mga politiko, itong mga government officials, government employees, na maging transparent every day in their lives, maging accountable sila every day. Nako, bakit naman naging third week lang? Di ba? Sabi nga po sa komento, teka lang. Ngayon lang ako nakakita ng isang proclamation, no? Na third week lang ng May. Sabi niya, di ba dapat ang mga government officials ay they should be transparent and accountable every day? Anong opinion nyo dito, mga kababayan, no? Puro na lang tayo sa sa administrasyong ito, puro may celebration di ba? Yung inaatupag, puro pagre-retoke sa mga holiday, no? Kung di man retokehin yung holiday, gumawa ng bagong holiday. Parang ganun di ba? Anyway, wala rin naman tayong magagawa dito mga kabayan. So, every third week of May, Open Government Week. Yan. Siguro ko dito pwedeng magtanong kahit sa May, third week of May. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Sabi dito sa balita mga kabayan, mas lumobo pa Pilipinas paldong-paldo sa 16.75 trilyon na utang nitong Abril 2025. Nako po. Paldong-paldo na daw ang Pilipinas sa 16.75 trilyon na utang nitong Abril mga kababayan. Panibagong record high ang naitala dahil sa lumobo pa ang utang ng Pilipinas sa 16.75 trilyon sa pagtatapos ng Abril
ngayon ayon sa Bureau of Treasury. Mm. Ano nang nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Walang humpay na pangungutang, 'di ba? Mm. Ano po ang inyong masasabi dito? Ah, wala eh. Wala tayong source of income pero utang tayo ng utang. Ano ba yung economic team na 'yan, 'di ba? Saan ka nakakita na kulang tayo sa kita pero sagana tayo sa utang? Anong gusto nyong mangyari sa Pilipinas? Tatanong lang ha. Ano ang plano nyo sa Pilipinas at 'yan ang naisip nyo, 'di ba? Kulang tayo sa kita, ah, ganado paldong-paldo tayo sa utang. Ah, ay nako po mga kababayan, isipin po natin na hindi po sila ang magbabayad niyan kundi tayong buong sambayan ng Pilipino ang magbabayad ng inuutang nila. Sana naman po sa bawat inuutang ninyo ay inaalala nyo yung mga ordinaryong Pilipino na magbabayad sa bawat sentimo na uutangin ninyo. Di ba? Kung ganito ng ganito po na wala namang kaming nakikitang, sabi nga ni Attorney Guanzon, wala pong mega project ang administrasyong ito. 'Di ba? Walang ipinapakita sa atin ang administrasyong ito na mega project. Tapos ganito pa ang utang natin, lobo ng lobo ng lobo ng lobo. Ano po ang kalalabasan nito? Baka sumabog pong Pilipinas sa sobrang lumobo na ang utang. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito ang hindi ko maintindihan dito kaya DepEd Secretary Angara. Sabi niya po dito, every classroom we fail to build is a future we delay. Kailangan natin habulin na ang nawalang oras. Magbayanihan tayo para sa kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Teka lang. DepEd Secretary Sani Angara. Mukhang nakakalimot ka na yata, no? Na binawasan ang budget ng Department of Education, kaya siguro ganito ang nangyayari. Dahil instead na palakihin pa ang budget ng Department of Education, ay bakit naman ay tinapyasan pa? Bakit naman ay tinapyasan pa, mga kababayan? Ngayon, ito, nagkukulang sa mga paaralan, silid-aralan. Tapos ngayon, sasabihin mo, magbayanihan tayo. Huwag mo ngang gaguhin yung Pilipino. Sa pagbabayad pa lang ng tax, bayanihan na yan to make sure to have a quality education, di ba? Sa pagbabayad pa lang natin ng mga tax, it is so-called bayanihan na, di ba? Kasi kung hindi ka magbabayad ng tax, di ba? O kung hindi magbabayad ang bawat isang Pilipino ng tax nila, walang pondo. Kaya dyan pa lang, nagbabayanihan na po sa pagbabayad ng tax to build. Yan mga classroom na yan. Pero nung ginawa nyo, binawasan nyo pa. Di ba? Binawasan nyo pa yung budget ng Department of Education. Anyway, gusto ko lang pong i-share ito kasi mukhang parang wala sa hulog di ba? Ngayon sasabihin mo sa amin na magbayanihan tayo, di ba? Pero binawasan nyo yung pondo, parang hindi niya na-justify yung tinapyas, di ba? Na pondo ng Department of Education, tapos ngayon hihingi siya ng tulong. Di ba? Bayanihan is tulungan di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, sabi po dito sa Inquirer.net, DILG Chief urges stronger ties between PNP and DOJ. Nako naman, alam na namin yan, no? Huwag mo nang ipamukha sa amin na kayong Rimulya Brothers at si Torre ay nagkakaisa ngayon, di ba? Ganoon naman talaga O, tingnan nyo. Ikaw nasa DILG, hawak mo si Torre. O, PNP. Yung kapatid mo nasa DOJ. Paano hindi yan magkakaroon ng stronger ties? Di ba? Nasa inyo ng kapangyarihan. You can do anything you want. No?
You can do anything you want. Remulla Brothers. Remulla Brothers, you can do anything you want. No? Parang kayo ang batas dito sa Pilipinas. Bakit? Hawak ni John Vic ang police at local government. Diba? Hawak naman po ni Boying ang Department of Justice. Kabahan na kayo. Kayong mga kumakalaban sa mga Remulla. Kayong mga kumakalaban sa mga Remulla, kabahan kayo. Oh. Ito pa lang, nagpapahiwatig na si John Vic Remulla ng DILG that there is an stronger ties between PNP and DOJ. Alam niyo na pong ibig sabihin yan, mga kabayan. Kung noong nga na hindi si Remulla ang hindi si John Vic Remulla ang sekretary ng DILG. Nakalabas agad ang anak ni Boying Remulla, di ba? Ngayon pa kaya nahawak na nila ang batas sa Pilipinas? Ano ang masasabi niyo diyan, mga kabayan? I-comment niyo na lang po. At eto po ang nakakabahala or babala. Sensitibo ito, mga kababayan, na balita. Sabi po dito, iniimbestigahan na ng Kabataan Party List ang umano'y reklamong rape ng isa nilang miyembro ayon sa party president na si Julius Cantega. O yan, mga kababayan. Kaso nga lang, ang problema dito, bakit po Kabataan Party List ang iimbestiga? Hindi ba itong kasong ito ng nireklamong rape, mga kababayan, ay hindi ba ito naipasa man lang sa PNP or sa NBI to make sure na makakamtan ng biktima ang hustisya? Kasi kung ang Kabataan Party List lang ang mag-iimbestiga, mga kababayan, baka magkaroon ng takipan, di ba? Baka magkaroon ng sacrificial lamb, di ba? May isa sakripisyo lang sila sapagkat party nila yan eh, di ba? Party list nila yan. Siyempre hindi po nila ipapahiya ang kanilang partido. O ano po ang inyong masasabi diyan, mga kababayan? Ito sa mga magulang at sa mga anak. Maging silbi po itong babala, maging silbi po itong reminders sa ating mga kabataan that there is no good in participating Kabataan Party List or sa pakikipagmiyembro sa Kabataan Party List, mga kababayan. Ito, kung hindi kayo mamumundok, ito kayo. Aabusuhin lang kayo. Kaya iwasan nyo na. Kung pwede lang, iwasan nyo na itong Kabataan Party List na ito. Huwag na kayong sumama sa kanila. Hindi maganda ang kanilang ehemplo para sa ating mga kabataan. Naturingang representative ng kabataan, pero ganito pala ang mga nangyayari sa loob ng kanilang partido. So yan, mga kababayan, mga magulang at mga anak, please be reminded. Ito po, may nangyayari ng kababalaghan sa kanilang partido. Alright, mga kababayan, ito last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Nako, ito na, just in mula po sa Daily Tribune na senators want dismissal of BP Duterte impeachment case. A resolution has allegedly been filed in the Senate calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. O yan, mga kababayan. Allegedly introduced by senators, the resolution is seeking to de facto dismiss the impeachment case against Duterte by operation of the 1987 Constitution. Ayan, mga kababayan, mukhang maraming iiyak. Ito draft po ito, draft ng resolution. So paano ba yan? Gumagalaw na ang Senado to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte.
Di ba? Oh, iyak na naman, puputak na naman po dito ang mga dilawan, katulad po ni Risa Hontiveros, D. Lima, Trillanes at sa Makabayan Black, nagigil kay Vice President Sara Duterte. So, ayan, meron ng umiikot na resolusyon to dismiss the impeachment against Vice President Sara Duterte. So, yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno 39 minutes ago. Sabi niya, even from the very beginning, the impeachment is constitutionally infirm. If you push through with the trial and VP Sara wins, humanda kayong lahat, may kaso. Okay, i-share ni Teo Moreno ang post ng Inquirer.net. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino nagbigay ng manifestation sa Senate floor sa pag-open ng session kanina. Ito, basahin ko Senate Majority Leader Francis Tolentino makes a manifestation on the Senate floor saying the impeachment case against Vice President Sara Duterte is functionally dismissed if the Senate fails to conclude the trial before June 30, 2025. This, sabi ni Tolentino, isang abogado ito this principle is affirmed internationally. Jefferson's manual provides that unfinished business do not carry over into a new Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Yan po. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa masalakaw